Isang nag-aalab na araw po sa ating lahat mula sa inyong kapwa mandirigma at advocate dito sa First Services. And this another impromptu video session of this day. I think this is the third for this day na may kinalaman sa aming Focus Advocacy this month on servant leadership and political literacy. Now, in the recent impromptu video session natin, nabanggit ko yung na may difference ang country and nation. May difference. Kasi ang country, yes, may lahing nakatira dyan, may sense of community in a national aspect, pero wala silang sariling pamahalaan. Or madalas pinakikialaman sila, directly or indirectly, ng ibang bansa. So wala silang sariling pamahalaan, wala silang sarili, kahit sa'yo minsan may national identity, pero wala silang sariling leadership. Hindi sila talaga namamalakad sa kanila. So, unlike in a nation, we call it nation, kasi may sovereignty. Kaya yun yung magiging focus din natin ngayon, no? Sovereignty. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta-basta pakialaman. Alam ba, ang Pilipinas, we are a nation and not just a country. Why? Because we have our own government. At hindi, kahit may sabihin nating may mga influences from other powerful and rich countries, but at the end of the day, we assert. We have asserted in the past and we continuously assert ngayon, no, na langat maaari, we discern din kung alin ba dito yung pwede nating i-welcome na hindi makakasama sa kultura at sa bansa natin, at alin yung at ang tatanggihan natin. So pwede tayo tumanggi. Oo, kaya nga yung issue sa West Philippine Sea, kahit malaking bansa ang China, at the end of the day, because we have won the international arbitrary ruling, we assert, no? At kung gagawin lang talaga tama ng mga ibang elemento sa negosyo at lalo sa gobyerno, ay talagang ma-assert natin na atin to, at hindi basta-basta tayong pwedeng pasukin ng China doon dahil nga sovereign tayo. And we're also recognized by United Nations and other worldwide na organizations na legally sanctioned. Ayos, so tayo sovereign tayo, hindi tayo basta isang country. We are a nation. Now, I'm mentioning this because for the past, I think, decade na or more, parang hindi natin nakikita, no? Maraming hindi nakakaintindi ng sovereignty na yan. Sa mga nakakaintindi na malalo sa pamahalaan, sa mga leader, hindi na nila na-assert. Kasi ang may unang trabaho na i-assert yan, syempre, Pangulo, Vice, at lahat ng halal. At sunod dyan, lahat ng empleyado ng gobyerno. Kasi nga, kayo yung pamahalaan, bahagi ng pamahalaan na sumasalamin sa mga mamamayan. At dapat nagli-lead, nagpoprotekta, nag-advance ng interest ng mamamayan kasi ang demokrasya din tayo, o particularly republika. So, yun ang dapat nating maintindihan, no? At ikaw bilang Pilipino, kahit hindi ka taga-gobyerno, we have to protect our sovereignty. Lalo na may social media na to as an avenue, no, to do that. And lalo na sa personal, sana ginagawa din natin. But unfortunately, sa mga nangyayari ngayon, simula lalo na maupo itong mga Duterte, pero actually nagsimula pa, I think, if I'm not mistaken, panahon pa ni Gloria, ang nangyayari, hindi na natin ina-assert, lalo ng mga taga-gobyerno. Para bang kusa na natin pinamimigay, halata man o hindi, direct or indirectly, ang ating bansa sa China, at maging ever since naman talaga sa US, talagang parang may mga, dati US yung ganyan ng role, ngayon marami na, no? Including and lately itong China. Na binabanggit ko to kasi katulad niyan, may yung Senador Marcoleta na yan, binanggit, kita naman sa social media, sa mga balita, no, headlines, na binanggit niya, pamigay na lang yung kalayaan. So yung mga ganun, alam nyo guys, kapag ginawa mo yan sa ibang mga bansang katulad natin, mga nation na katulad natin na sovereign, and tandaan nyo yung sovereignty, yan, central yan sa isang demokrasya, republika. Napakahalaga niya, kumbaga, yan ang top priority. Kaya ka nga may saligang batas or constitution. Pag yan ginawa mo, pwede ka nang kasuhan Pwede ka nang ikulong. Pwede kang i-rip off of your position or power. Kasi
Parang ano yan eh, hindi parang talagang direktang pagkakasala yan sa inang bansa. Lalo na kung may maliwanag na binanggit. And yet, kung hindi ako nagkakamali, treason yung tawag doon. And yet, at the end of the day, di ba? Ayan pa rin, oh. Nakaupo pa rin. Hindi nga kinol yung attention. Mga tao pa yung nagkakall ng attention, mga simpleng mamayan, na dapat gobyerno unang gumagawa niyan. Probably the ombudsman or any higher officials or the president or the BP. Pero wala. Ano pa? Ang dami-daming trolls. Ano lang aksyon ang ginagawa ng gobyerno dyan? Palibhasa, marami sa mga trapo o traditional politician, mga corrupt politician, nakikinabang sa mga troll farm. Eh, yung troll na yan, peddler ng fake news eh. Oh, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, ay Christian nation tayo, galing sa God of truth and love. Nasaan ang truth and love doon? So, violation yun against God and violation against the country. Kasalanan laban sa Diyos at sa bansa. Lalo na kung naniniwala kayo may Diyos. At sabi niyo mahal niyo ang Pilipinas o pamilya niyo na nakatira dito. 'Di ba? O yung mga trolls na ginugulo yung katotohanan about sa nangyayari sa lipunan at nag-a-advance lang ng kung sino yung nagbabayad sa kanila. Particularly, in this case, nakikita nyo naman ang ina-advance ng mga trolls. Si BBM at lalo na itong mga Duterte. Oh. At ito nga, lately, di ba, makikita natin may mga links hindi links, may mga report from the government institutions na agency na responsible for that, na maraming mga troll farm itong Chinese, may mga binabayaran. Oh. Bakit? Di ba? Dapat yung investiga. We take it lightly. Ano na nangyayari? Parang wala lang. Major sin yan against God and the nation. Sa mahal nating bansang Pilipinas. Ano pa? Yung mga PSA na yan, dami-dami, lalo na mga in-check pa. Although hindi lang naman in-check, pero ang dali nakakakuha. Kayo, mga simpleng mamayang katulad ko, hirap makakuha ko ano-ano mga papeles sa gobyerno, even just sa birth certificate. Samantalang ito mga ito, hindi naman Pilipino. Kung nasa na investigasyon sa mga yan, although I think may impassing na before sa Senado, pero then, what happened now? Tsaka again, this is not just the responsibility of the government, but government should take the lead and be consistent. Pero tayo mga mamayan, tayo kakatok sa gobyerno, tayo susuporta laban sa mga bagay na yan. Lalo na may social media naman at marami sa atin dito maboka, nag-a-assert. Dito tayo mag-assert, dito tayo bumoka. Pero syempre, sabay-sabay din nating aralin along the way or bago pa tayo magsalita. So, yan, parang wala lang. Etong BP Sara, inakusa yung gobyerno, lalo na yung si BBM, may threat siya. Naalala nyo yun, nakaganon-ganon pa yun. Kaya kumakalat yung mga memes na gano'n. Anong ginawa ng kapulisan? Anong ginawa ng law enforcement agency? But syempre, ng ating Pangulo, lalo na siya yung direkta, sabihin natin, baka sabihin, pinapersonal. But at the end of the day, hindi sa usapin ng personal lang din. You represent an office that being threatened. Anong values ituturo na? Anong implications sa mga bata? So, babastusin na natin yung opisina dahil di ating gusto yung nakaupo. Pero anong ginawa? Wala. So, itong mga bagay na to, na dapat ay we take this seriously, yung mga ganyang klaseng offense, because it is a direct attack sa sovereignty ng bansa natin. Habang pinapabayaan natin yan, now it becomes a norm. Na parang okay na lang yan. But remember, not all norms are standards and truthful. Lalo na sa usapin ng pamantayan ng Diyos. Hindi porket katanggap-tanggap sa tao, tama sa Diyos o tama sa esensya ng mga bagay na nilikha niya, katulad ng soberenya at ng isang nation na katulad natin. Yung West Philippine Sea, di ba may kumakampi pa doon sa China, kahit sa mga social media, iba doon, di naman trust mga Pilipino. Dapat yung mga yan, pinaguhuli na yan o kaya, wina-warningan. Kasi traitor ka sa sarili mong bansa And you can look at other sovereign countries or nation like us.
Yan ang isang problema, na malaking problema bilang isang mamayan. No? And dapat seryosohin natin yan. Mahalin natin yung pagiging Pilipino, pinagkatiwala ni God sa atin itong bansang to. Ipaglaban natin. Kasi pag maayos naman ng pamumuno at tayo ay hindi na-impluensya ng kung sino, lalo na kung mga kanya-kanyang interest sa mga ibang foreign country tsaka iba pa mga puwersa, elemento, di mas nakakapag-isip tayo ng maayos, mas makakatulong din tayo sa ibang bansa. Kasi blessed naman talaga ang Pilipinas. Problema lang talaga yung mga taong nandito, hindi minamahal yung bansa. At syempre, di mo rin masisisigi ba, ang hirap mahalin ng Pilipinas. So, pag nagmahal ka ng Pilipinas, parang ikaw pa yung masama. Di ba? May iba pa na, ito ng mga mapiprinsipyo yung journalists, activists, na nabibiktima ng karahasan o pinapatay. Kaya nga against din tayo dyan. No, and sad to say, maraming ganyan nangyari lalo ng panahon ng nakaraang Pangulo. Pero yan, ever since nangyayari naman na yan, lalo na nung panahon ni Gloria, ng martial law, di ba, nung unang Marcos. So, ongoing pa rin naman yan, pero lalo na itong hindi unreported lang din. No? So, nananahimik lang din tayo dun. Na hindi naman dapat, lalo na kung Christian nation tayo, sabi natin eh. So yun lang po, pag nilayan natin lahat at haluan natin ang panalangin, pero gumalaw tayo. Hindi lang sa keyboard warrior, kundi sa totoong buhay. Let's influence one person, let's educate them one person. Sino na sa circle of influence natin? Di ba natin kilala lahat, di ba tayo influencer na sikat, pero let's start with the people around us, with our own family, friends, neighbors, churchmates, organization. Okay po? So thank you very much for listening and God bless us all.